yung tarantado na nag-post. Ang sabi niya ngayon, nag-offer siya ng 50 million. Sa post lang naman yun eh. Alam mong hindi totoo eh kasi hindi totoo niyang gagawin eh. At wala siyang kapasidad na gumawa ng ganon. Dahil siya'y teacher lamang, wala siyang kapasidad na makabayad ng 50 million doon sa kanya. Nagyayabang lang. Yan nga ang nangyari ngayon eh. Ito'y ultimong teacher, bobo na eh. Kung di ba naman bobo yan, teacher na yan. Ba't niya gagawin yun? Eh alam niya masama yun. Bakit? Nahawa eh sa kabobohan sa social media. At gusto niyang naiinggit siya. Di ba yan yung resulta ng isinagawang pag-aaral sa mga troll na sinasabi natin? Bakit sila nagkakaganyan? Ha? Una, nainggit sila. Failure sila eh. Kahit sabihin mong teacher ka eh. Oh, pero meron silang gustong gawin na hindi nila magawa sa pamamaraan na tama. Ha? Humahanap sila ng paraan para sila mapansin. Meron silang mga kinakainggitan. Yan yung sinabi sa pag-aaral eh. Kaya nung nahuli yung gago na teacher na yon, ano sabi niya? Gusto lamang daw niya sumikat. O tingnan ninyo kung di gago yan. Ba't nagkaganyan? Sabi ko sa inyo eh. Ultimong ako nagtaka eh. Marami akong dating kakilala, matitino. Minsan eh, sa kanila tayo, ay kasi siyempre, pagka gusto mong makakuha ng karunungan, humugot ng karunungan, ng mga paliwanag sa mga issue, ang kakausapin mo yung marunong. Hindi ba? Ba't ako kakausap ng mas tanga sa akin? Di siyempre, yung mas marunong sa akin ang kakausapin ko. Dahil yun ang kapupulutan ko ng anumang karunungan na gusto kong makuha. Impormasyon, paliwanag, mga kaibigan, ganon. Kasi sila yung may experience, kaya karaniwan eh, yung mga may edad ang pinaniniwalaan ko eh. Pero pagka mas bata sa akin, kahit na alam kong marunong, hindi agad ako, mga kaibigan eh, nagtitiwala sa kanyang kakayahan, sa abot ng kanyang kakayahan, para konsultahin ko siya. Pero kung alam ko na kahit mas bata siya sa akin, pero mas marunong siya sa akin, kukonsulta ko. Pero hindi agad-agad. Pinag-aaralan mo muna yung kapasidad ng tao. Ako nagtaka eh. Ang dami kong na hinahangaan. At pagka may gusto kong itanong, lalapitan natin, tatanungin natin. Nagtaka ako, naging bobo. Ha? Ngayon, naging bobo. Simula nung 2016, pagkatapos ng 2016. Bakit? Isa yun, yung ginawang pag-aaral, yung frustration ng mga tao. Kahit marunong sila, meron silang frustration, mga kaibigan. Kaya nagka-balu-baluktot ang batas natin. Ang dami niyan eh. Yung mga abogado na lang, yung Integrated Bar of the Philippines, isipin ninyong sumausaw yan sa politika. Hindi baling mamulitika kayo eh. Pero personal na pamumulitika. Hindi yung kasama yung buong organisasyon. Isasangkot ninyo sa politika. Nangyari yan itong nakaraang eleksyon. Mga kaibigan. Wala eh. Nasira. Kaya nandiri ako doon sa iba eh. Mga kaibigan, ba't ka nagkaganyan? Ano ba naging problema mo
nasira ulo mo. Hindi ba? Yan ang epekto. Yung nahulin teacher na nagbanta kay Presidente Duterte. Ang problema ito, may mga sipsip pa. Yan nagkabuhol-buhol na ngayon. May mga nagsisipsip, mga kaibigan, na adelantado. O kaya, yung proseso ng batas, nasisira. Ito yung sinasabi ni Christian Monsod. Kasi kung ito gusto mong interpret ng masama, pwede. Pero kung gusto mong unawain ang sinasabi ng tao, alinsunod sa saligang batas, na mas makabubuti para sa bawat mamamayang Pilipino ang magkaroon ng pangunawa, mga kaibigan, dapat mo munang pag-aralan. Kaysa magsalita ka na kesyo ganito, ganun yan, talagang gago yun. Wala tayong magagawa. Kaya lang, hindi ko sinasabi, hindi ko pinag-uusapan dito kung yung gago Ang pinag-uusapan nalabag ba yung karapatan niya? Kasi sa bandang uli, mababaliwala rin ang kaso. Nakapagpasikat lang yung mga gustong magsipsip. Hindi ho ba? Tsaka ang NBI ngayon, pababa na ng pababa ang uri. Napapansin ko, mawalang galang na, mga kaibigan. Nung panahon ni Marcos, at bago kay Marcos, walang iskandalo sa NBI, walang ganyang garapal na ganyan sa NBI. Ang NBI noon, low profile, pero kinatatakutan at nirirespeto. Sino pa ngayon ang irirespeto natin? Binibigyan ko nga kayo ng halimbawa Ito ngayon ang issue yung double standard. Kasi dito, yung hinuli ng NBI na nagbanta kay Pangulong Duterte, mga kaibigan, ang pinagbabantaan si Pangulong Duterte. Matagal na yan Di ba? Meron pa nga mga bata nun, di ba? Hinahamon si Presidente Duterte sa video. Nagdodroga pa yata sa harap ng kamera na ipinost sa social media. Natuntun yung mga bata, di ba? Yun pala, matagal na raw yun. Kahit ba matagal na yun Nagkaloko-loko. Bakit? Kasi pinipili. Yun ang issue. Bakit pinipili nyo? Hindi mangyayari yan kung hindi kayo namimili. Yun yung sinasabi natin na yung katotohanan, hindi pwedeng hindi mo pwedeng baluktutin yun Mababaluktot mo sandali, pero sa bandang huli, lilitaw ang katotohanan. Hindi ba? Kaya lang, may damage na. Nasira mo na yung proseso ng batas, katulad niyan. Paano yung nagbabanta at naninira kay Vice President Robredo at saka sa ibang tao? Marami naman yan Hindi lang naman yan At saka kung banta, alam niyo yung banta, bakit ba may security ang presidente? Para saan yun? Hindi ba? Alalahanin natin, meron tayong NBI, meron tayong police. Yang lahat ng yan, hindi lang para sa presidente yan. Magsisilbi. Magsisilbi yan para sa lahat. Especially sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ano yung ibig sabihin ni Christian Monsod na isa sa framer ng 1987 Constitution? Siya ang pwedeng, siya ang authority, kumbaga. Kaysa sa sino-sinong abogado lang magsalita riyan, paano mong ikukumpara si Monsod kung ang pag-uusapan 1987 Constitution
sa kung sino-sinong damuho lang dyan na magbibigay ng interpretasyon niya. Ha? Samantalang ito yung gumawa ng konstitusyon. Itong mga to, kamote lang. Di ba? Ngayon, ang ibig niya sabihin din dyan, kung tutuusin ninyo, maganda itong sinasabi niya. Bakit? Kasi hinuli mo nga yan. Hindi mo sinunod yung proseso. Hindi ko mo sinabing, pag lumabag sa batas, pwedeng arestuhin, kahit anong paraan pwede mong gawin. Hindi pwede yun. Kaya nga, sa bandang huli, yung maraming kaso ang nadidismiss dahil sa hindi sinunod yung pong proseso. Halimbawa, sa kaso ng droga, di ba meron mga kaso na didismiss? At meron mga kaso na didismiss? Mga kaibigan alinsunod naman sa proseso. Yun ang labag sa batas talaga yun. Yun talaga masama. Halimbawa, nasunod lahat ang proseso. Pagkatapos na dismiss sa husgado, ano pa nangyari doon? Di nagkablagayan doon. Mabuti sana kung na-dismiss ang kaso dahil hindi nasunod ang proseso. Kasi may kasabihan tayo Magpalaya ka na ng 1,000 may kasalanan. Huwag ka lang magkukulong. Ng 1 taong walang kasalanan. Hindi ba? Kaya may proseso tayo. Bakit tayo may proseso? Ang sabi nga sa English, we are a government of laws. Tayong lahat, nasasakop tayo ng batas. Kaya yung sinasabi ni Mayor Lim, na naging kasabihang nagmula kay Mayor Lim, the law must be applied to all. Otherwise, none at all. Sabi nga, kinakantsawan pa ng iba yun pero alam mo, ibig sabihin nun, kahit di ka nag-aral, simple lang, ang batas, kaya ginawa yan, para sa lahat yan. Hindi pwedeng, dahil ayon sa gusto mo lang, yung ginagawa, kahit labag sa batas, pumapalakpa ka. Masama yun. Dahil isang araw, hindi mo masasabi na mangyayari sa iyo yan. At pag yan, pinabayaan nating umiral ang paglapastangan sa batas, mga kaibigan, alalahanin mo, meron kang mga anak, at yung anak ng iyong mga anak, ang maiiwan mo, kapag ka naging normal na ginagawa na yan, binabaliwala na, paulit-ulit ng ginagawa, hindi ka ba nababahala? Kasi yung mga tanga, hindi nag-iisip yun Ang isip nun, ngayon lang. Hindi katulad ni Marcos. Si Marcos matagal ang foresight. Kaya ngayon makikita mo, after Marcos, walang tumagal na proyekto rito Meron ka bang nakita na proyektong nagawa simula kay Marcos hanggang ngayon ang pwedeng magtagal? Wala. Bigyan niyo ako na isa. Sa project lang na trend sino tumagal? Yung project ni Marcos na LRT hanggang ngayon tumatakbo, pinakikinabangan. Kung masira, bihirang-bihira. Yung mga nakikita nating pagbabago, paglaki ng paglawak ng mga karsada, nasa blueprint lahat ni Marcos yan.
Kaya lang lahat yan natarantado nung iba na ang administrasyon. Halimbawa, yung LRT, hindi ba nagkaroon ng karugtong yan? Bakit nagkaroon ng mga karugtong yan? Talagang nasa plano yan. Kung tawagin yung blueprint ni Marcos. Matagal lang ano yan. Matagal na yung planong yan. Oh, yung binuksan yung coastal road, di ba? Yung mga expressway na yan, kay Marcos lahat yan. Alin na nagtagal? Sabihin ko sa inyo, yung ginawa sa panahon ni Marcos na mga proyekto, panghabang panahon yun. I-maintain mo lang at i-improve mo lang. Ngayon, ang tanong, meron bang nakagawa pagkatapos ni Marcos ng proyekto na hindi kinopya kay Marcos o isinunod sa programa ni Marcos at proyekto ni Marcos? Ang pinakinabangan at sa ngayon, meron ba tayong pakikinabangan? Sige nga, yan ang tanong ko sa inyo. Hindi ba? Sa pagkain na lang eh. Mga kaibigan, wala eh. Ganon din sa batas. Mga kaibigan, sinira itong batas eh. Sinisira eh. Ha? Halimbawa, hinuli nila yan. Nagpasikat sila kay Presidente Duterte. Sino napabuti? Sila lang. Eh sino napasama? Eh napasama ngayon yung batas. Kasi nababoy. Mga kaibigan, hindi sinunod yung proseso. Oh, ayon dito kay Monsod, yung daw pag-aresto dun sa 41 taon na salesman naman sa Agusan del Norte dahil sa pag-post ng labang kay Presidente Duterte at kay Bongo, walang basihan since there was no warrant of arrest and the parties maligned have yet to file a complaint. Siyempre, kung walang kaso, walang nagreklamo, wala kang pagbabasihang kaso. Kasi yung tinutukoy dito yata yung paninira, hindi ito yung nagtangkang pumatay, iba ito. Walang warrant of arrest, inaresto. Oh, mga kaibigan. Teka, ba't nawala yung ano ko? Andali lamang, ha? Oh, yan. Ang sinasabi. Walang warrant of arrest and the parties maligned have yet to file a complaint. Ibig sabihin, dapat ang complainant dito si Presidente Duterte sapagkat ang ibig sabihin, yung krimen na inaakusa laban doon sa inaresto, crime against person eh. Oh, mga kaibigan eh. Kaya dapat merong nagko-complain. May nagrereklamo. Yung aggrieved party dapat magreklamo. Hindi katulad nitong gagong si Sorianong tarantadong animal, mga kaibigan. Akalain ninyo, siya ang aking ibinubulgar, nag-utos siguro doon sa Catanduanes. Di ba nagdemanda sa akin, 2? Ano nangyari sa kaso nila? Dismiss. Bakit? Hindi naman sila yung tinutukoy ko. Ba't anong karapatan mo magdemanda? Hindi naman ikaw yung sinasabihan kong gago. Oh. Hindi naman ikaw yung sinasabihan kong wanted, kriminal. Oh. Rapist, pugante. Hindi naman ikaw yun eh. Anong personality mo mag-complain? Iyon, ibig sabihin nun, mga kaibigan. Dapat nagreklamo si Bongo tsaka si Presidente Duterte. Ngayon, kung may complain, paila nila ng kaso sa Fiscal's Office. Pagkatapos, kung may lumabas na warrant of arrest, tsaka nyo pa aresto, sinunod nyo yung proseso. Hindi ba katulad si Trump?
Yan yung proseso ng batas eh. Si Trump, ini-impeach, di ba? Sa Congress, in-impeach siya ng Congress. Ng Kamara nila ron, yung House of Representatives nila. O pagdating sa Senado, ibinasura ng Senado. Ano ibig sabihin natin? Doon gumagana yung proseso. Sinunod nila yung proseso. Kahit hindi natuloy ang trial kay Trump, ginawa nila yung proseso. May proseso para ibasura yung impeachment case laban sa kanya. Gawin niyo yung proseso para hindi masira, para magkaroon ng integrity ang batas o manatili ang integridad ng ating batas. Oh, hindi ba? Wala ngayon ang gusto ngayon, people power. Anong people power? Yung kamukha sa EDSA? Hindi. Kamukha rin ito nun. Ito yung sukdulang version ng lipunan ng mga uto-uto sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Natatanda naman alam naman ito ng mga itong kasaysayan ni Kristo, di ba? Na bago siya hatulan tinanong ni Pilato kung sino gusto ninyong bitayin. Ito ba mga magnanakaw nito o ito si Kristo? Na wala namang kasalanan. Bay, sumigaw yung lipunan ng mga uto-uto. Ito yung mga troll. May troll na nung araw Ha? Yung uto-utong lipunan. Mga kaibigan, ito yung ngayong nangyayari ngayon. Mga kaibigan, talagang napakabilis dumami, kumalat, masahol pa sa COVID-19 ang pagkalat ng mga uto-uto. Ang lipunan natin ay nagiging uto-utong lipunan na mas masahol pa sa uto-utong lipunan na ika nga nagpapako kay Kristo sa kanyang panahon. Yan ang larawan ngayon, mga kaibigan. Kasi hindi sinusunod ang batas. Nun mga kaibigan Kaya nagugas ng kamay si Pilato, di ba? Alam niya, walang kasalanan yung tao. Tapos gusto niya bitayin. Ngayon, sabi ni Monsod, the arrest were unconstitutional, labag sa saligang batas. No warrant of arrest, dahil walang warrant of arrest. No complaint, walang reklamo. No basis for warrantless arrest. Walang basihan, kasi meron tayong tinatawag na pwede ka ring arestuhin na walang kaukulang warrant of arrest. Pero ano yun ibang proseso rin yun Yung warrantless arrest na tinatawag o hindi na nangangailangan ng warrant para ka-arestuhin ng otoridad, kapag ang otoridad nakita niya na ikaw ay aktong gagawa ng krimen. Katulad yung binaril nilang Marine, di ba? Yun ang ginagamit nilang depensa ron sa Marine na binaril, yung sinasabing lumabag sa Marine ba yun o Army? Army yata, di ba? Sa Quezon City. Yung lumabag sa protocol. Yun ang depensa nilang ginagamit pero hindi nila ma-establish yung gagawa ng krimen yung tao Ha? Yung sinasabi nila, may barel. Wala Hindi nila ma-establish yun. Ngayon, pwede yung warrantless arrest kapag ka nakita rin, akto, ginawa mo yung krimen, nakita nung aresto sa'yo.
pwede kanyang arestuhin. Eh pati nga yung civilian arrest, pwede rin eh. Yung citizen's arrest na tinatawag, yun, warrantless arrest yun. Kanino mo pa pwedeng gamitin yun? Sa pugante, kamukha ni Soriano. Ni Eli Kuyukut Soriano ng ang dating daan. Mga kaibigan. Yun, yung mga kamukha niyang wanted, pag nakita mo yan, pwede mo siyang arestuhin. Oh. Tapos i-turn over mo sa authorities. Kasi may warrant sa kanya eh. At large siya eh. Wanted. Oh, naintindihan nyo? Eh yun ang sabi dito. Mga kaibigan. Eh pinaliliwanag niya lang yung batas. Wala masama dito. Ngayon, kung pag yung mga bobong makakarinig nito, mumurahin yan. Ibubuli yan. Paano? Wala naman talaga silang intensyong unawain ang batas o ang batas ay maipatupad dahil ang gusto lang nila kung ano yung mapapabor sa kanilang kagustuhan. Hindi ho ba? Ang gusto nilang mangyari.